Remedies, brothers and sisters. Okay, so pasundahan natin. So in remedies, basically, our discussion will devolve on assessment and collection. Kasi yun naman talaga yung remedies talaga eh. So assessment process, dapat may LOA, Revenue Collection Office, Revenue Assessment Officer to, Revenue Officer Assessment. Pag pumasa ka, yan ang position na apply mo. Revenue Officer 1, examiner yan. Okay. So yung LOA, i-issue ni BIR yan or tax verification notice. Isi-serve ang LOA, period of service, immediately yan. Old rule, 30 days. Kapag sinerve yan beyond 30 days period, void na yung LOA. Pero after the lapse of the 30-day period, valid pa rin yung LOA kahit lampas na. Okay? So remember, in the audit, the BIR will require presentation of records. So therefore, ayan ang mga process given 10 days to submit. First notice, you are given 10 days to submit. Tapos second and final notice, yung second minsan, ang ginagawa ng revenue officer dyan, nilalagay lang nila second notice without indicating that second notice is so all in all, you are given more or less 30 days to submit the required documents. Otherwise, ayun, isa sa pinaka nila, failure, ano yan, di ba? Power of the commissioner to summon taxpayer. So kapag ikaw naman and or contempt. Okay, summary of process. Tignan natin to. NOD muna tayo, NOD pababa tayo. Tandaan mo, ang NOD is not yet a deficiency tax. Kapag nag-issue si BIR, kaya nga ang tawag dyan, notice of discrepancy. Discrepancy pa lang kasi. Sulat mo, discrepancy pa lang yan. Kaya nga hindi pa deficiency tax. So, pwede ka magprotesta dyan. So, ngayon, tandaan mo, BIR, when they send the NOD, okay, you are being requested to appear to their office. Ang tawag doon, conference. Mag-usap tayo. You are being requested to go to their office within 5 days from receipts. Okay, tandaan mo, ang period to settle the NOD is non-extendable period of 30 days. Pero sa tunay na buhay, hindi yan halos nasusunod. So kapag nag-respond ka, ayan, pwedeng mabawasan yan. Okay? Kapag naman ikaw ay hindi nag-respond sa NOD, aba, mapapan ka. Okay? So ayun na sabi natin kanina, BIR will request now for you to have a conference. So ngayon, halimbawa hindi mo binayaran yung NOD, yung findings doon. O kaya hindi mo pinansin. Magkakaroon ng PAN. Aba, dito deficiency tax na yan. Okay, pero proposed tax pa lang yan. Remember, ang PAN is only proposed tax. Ang remedy is for the taxpayer to reply. How long? Within 15 days from receipt of the PAN. Okay, paano kung ikaw ay nag-reply? FLD PAN will be issued. Pag in-issue yung FLD PAN, your reply is deemed denied. Okay, pero sa practice, meron tayong ini-invoke. Ito yung Avon case. Kailangan sabihin ni BIR, bakit niya dinideny yung mga evidence mo. But anyway, that's more in the practice. Okay, basta ikaw ay nag-respond, FLD pa niyan. Deemed denial yon. Okay, tapos, paano pag dinedma mo? Aba, FLD fund will be issued. Kaya nga, whether or not you reply, okay lang, not mandatory. Kasi nga, regardless what you do, FLD fund ang kalabasan. Tandaan mo, PAN is only a proposed assessment. Reply is not mandatory kasi nga, whether or not you reply, merong FLD fund. Paano kung yung FLD fund in-issue within the 15-day period? Void ang FLD fund. So, yan ang sabi ng mga CTA rulings. Okay, dito tayo, FLD fund naman tayo. Kailan in-issue yung FLD fund? Nag-reply ka sa PAN. Or hindi ka nag-reply sa PAN within the 15-day period. FLD fund. So, ngayon, ang FLD fund, deficiency tax na yan. Ang remedy ni taxpayer, protesta. Okay, how long? What's the period? Reglementary, 30 days from receipt of the FLD fund. You have to protest. Okay, ano pwedeng gawin ni BIR dyan? Pag nag-protesta ka, pwede nilang i-grant or deny yung request mo. Ano ba yung request mo? Recon or re-in? What's the difference? Re-in, new evidence or additional evidence. Recon, existing records yan.
Paano pag tinedma mo? Ay, patay. Assessment is final executory demandable. Collection na yan. So, tandaan mo, ang FLD fund is the notice of assessment. Final assessment na yan. Okay? You are required to actually file a recon or re-in. Yan ang mandatory. O, di ngayon, prinotesta mo. Assuming it was granted, nagkaroon ng recon or re-in. Okay? Anong meron dyan? FDDA tayo. Okay? Ang FDDA, deficiency tax na rin. Ngayon, ang tanong, anong remedy ni taxpayer? Ang sagot, sino ang nag-issue ng FDDA? Kung si Commissioner, CTA lang tayo. Kung si Regional Director ang nag-issue ng FDDA, anong remedy? Pwedeng magpunta kay Commissioner, admin appeal, or Court of Tax Appeals. Judicial appeal. Dalawa kapag Regional Director. Tatandaan mo yan. Okay? Huwag kang gumaya sa iba na isa lang ang remedy nila kapag nag-deny ni Commissioner or his authorized representative, CTA lang daw. Mali. Ano meron dito? FDDA, you have 30 days within which to file a request for reconsideration kung regional director to kay commissioner or petition for review sa CTA. Okay, kung si commissioner nag-decide, petition for review within 30 days from receipt of the FDDA to the Court of Tax Appeals. Okay, effect of response. Kahit replyan mo yung FDDA, walang epekto yan. Bakit? FDDA is final decision. Di napapansin ni BIR, ni Commissioner or ni Regional Director. Bakit? Final na nga eh. Paano pag hindi ka naka-umapila doon sa FDDA? Final executor demandable. Binanggit na natin, pag Regional Director nag-issue niyan, dalawa ang remedy mo. Pwede kang either pumunta kay Commissioner or pumunta sa CTA. Si Commissioner, CTA only. Okay, ngayon, anong meron? Additions to the tax. Ang tawag dito, increments. Ang tawag dito, ano pa? Mga statutory penalties. Okay, alin yan? Tatlo to. SIC, surcharge, interest, compromise penalty. Surcharge. Ayan. Ano yan? Imposable yan kung merong basic tax. Pero kung walang basic tax, walang surcharge. Ang surcharge natin tatlo. Isang 25, isang 50 false or fraudulent, tapos 10% micro or small. So effectively, parang yung 25% pag medium or large 10. Kailan imposable ang 25%? Pag hindi ka nag-file ng return, di mo rin binayaran yung tax. Pinapabayad sa ka ng taning ng oras, di mo binayaran, aba, magkakaroon ng 25% sa charge. Okay? Yung return mo, original return, filed late, tapos nag-amend ka, merong deficiency tax, meron din surcharge yung deficiency tax. Surcharge dun sa amended return. Okay? O wrong venue, wala na yan. O yung 50%, kailan applicable? Falsity or fraud, willful neglect. Pag may under declaration by more than 30%, under declaration of income over statement of excess by more than 30%. Ano meron dyan? Constitute prima facie evidence of fraud. Micro rate, 12% to. EOPT. Okay, pag micro small, 6%. Tatandaan mo yan ha. Kaya pag may computation ng tax, tingnan mo kung sino si taxpayer. Micro small siya, surcharge 10%. Interest 6%. Okay? Applicable to sa income tax. Sapat. Percentage tax. Basta micro small, 10% surcharge, 6% interest. Kapag hindi micro small, 25%, 12% tayo. Okay, yung compromise penalty, tatandaan mo. Makikita mo yun sa RMO 7/2015 ideally the BOA will be providing these rates. Tapos tingnan mo walang compromise penalty kapag merong fraud or falsity. 50% surcharge, nakita mo, walang compromise penalty dapat yan. Okay, binawasan ng compromise penalty sa mga micro and small taxpayers. Bakit? Ability to pay principal.
Pag na-issue ng FLT fund, tapos na yung assessment process, collection process na. Okay, wala na tayong preliminary collection letter, tsaka PCL, tsaka final notice before seizure. Diretsong warrant of garnishment na ng bank deposit at tsaka warrant of decision or levy. O, yun, no? Garnishment, bank deposits, credit, seizure, mga personal properties, levy, real properties. Compromise settlement. Alam mo na yan, 40% and, doubtful validity, 10% financial incapacity. Ayan ang mga rates. Okay, abatement and cancellation, arbitrary or unjust ang assessment. O kaya cost benefit, mas malaki pa yung magagastos kaysa makukolekta. Cancel na yan. Ganun lang yan. Okay, statutory penalties. Ayan ang mga penalties, mga kapatid. Ayan, oh. Hindi ka nagrehistro, negosyo mo, penalty ka. Tingnan mo, fine, 5,000 to 20,000. Tapos imprisonment, meron palang kulong yan. Oo, meron. Ito yung penalty kapag hindi mo pinansin ang sampina. 5 to 10,000 ang penalty. Tapos may kulong, 1 year to 2 years. Procuring. Ikaw yung nangunguha ng impormasyon kay BIR. O yun yung sekreto ng company na to. Yan yung procuring yan. Ito naman, ang BIR nagbigay ng impormasyon. Unlawful divulgence ang tawag dyan. Kaya nga kapag maghihingi ka ng impormasyon sa BIR, hindi nila bibigay information sa iyo. Bakit? Baka makasuha sila ng unlawful divulgence of trade secrets. Ito yung tax evasion. 500,000 but not exceeding 10 million. Tapos kulong 6 to 10 years. Ayan, no? 500 million to 10 million. Sorry, 500,000 to 10 million. Ganun din ito. Parang tax evasion din yan. Hindi ka nag-i-issue ng resibo. Tax evasion din. 500,000 ang penalty minimum. Tapos 10 million ang fine. Ito naman, mga e-sales reporting. Grabe, ha? Ayan ang electronic invoicing system, EIS, electronic sales reporting. Ito yon. Ayan ang binanggit na natin sa iyo, large taxpayer, exporter, o kaya e-commerce, LE. Okay, ang penalty, 1/10 of 1% of the annual net income or 10,000 per day. Okay, whichever is higher. Ito lang ang mga covered dito. Grabe, meron ako nakita mga problems, no? Tindahan lang tapos merong penalty na ganyan. Aba, imposible yan. Bakit? Ito yung rule. 2023 pa yung regulations na to. Okay? Ito yung mga suppression devices. Ito yung mga mandaraya. Yung suppression device, nakakita na ako ng dati eh. Yung suppression device, sinisiksik to sa mga POS. Okay? Ano ba yung suppression device? Sinusuppress nga yung sales. Halimbawa, yung suppression device, nilagay sa machine. Kapag 10,000 ang sales, i-record lang niya 1,000. Hindi niya palalampasin. So, ayun ang mga penalties. 500,000, not exceeding 10 million. Parang tax evasion, pero ang kulong mas mababa. 2 years to 4 years. Okay? So, yan ang remedies natin. Ituloy na natin to. Special topics. Yung special topics natin, CTA jurisdiction, tinanggal na to sa CPA syllabus, pero who knows, no? Meron pang itanong. Composition ng CTA and bank yan, 9 members sila. So, dinivide sila into 3 divisions. So, each division is comprised of 3 members. Okay? So, buo, pag sinabing NBank, sila lahat yan. 9 members lang ang NBank. CTA. Tapos, sa bawat division, 3 sila. Sila yung pinaghahati-hati nila yung mga cases. So, jurisdiction can be, meron silang civil and criminal. So, in tax evasion, dito mo ipa-file. Okay? Yan lang naman ang jurisdiction nakalagay sa syllabus. Tapos, under the local government code, okay, tandaan mo, power to tax is with the sanggunian, power to implement is with the executive department, governor, mayor, chairman. Ang merong power to assess and collect tax dito, treasurer, nagtatrabaho siya sa Bureau of Local Government Finance, diyan siya nagre-report. Okay, sanggunian, meron silang legislative power, tandaan mo, may impose 25% surcharge. Okay, parang sa BIR din. Ang hinihingi lang ng BOA, real property tax at saka local business tax. Okay, so ngayon, yung iba kasi,
na RC, kinakarir masyado ito. Real property tax, sino bang nagko-compute ng mga real property trabaho, mga accountant to. Pero dapat yung rules alam natin. Kaya doon tayo mas focus. Okay, o yan mga rates. Ito, ano to, nice to know yan. Ito yung mga alam mo dapat. Pag Metro Manila, 2%. Outside Metro Manila, 1% sa atin ha, sa atin. Yung iba kasi, pag city, 2% daw sila. Alam, basahin mo ng paulit-ulit ang local government code. Nakalagay Metro Manila. Okay, tapos akala nila pag city, nila assess nila. Pero supposedly 1% lang yan. SEF, 1% ang SEF. Special Education Fund. Kapag idle ang lupa mo, Diyos ko po, meron pa palang penalty yan, 5%. Yan ang tax niyan. Baka hindi boto yung mangongolekta niyan. Okay? Ad valorem additional levy sa Special Education Fund. Matik to. RPT, halimbawa 2%, NCR, plus 1% SEF. Okay, yung other than Metro Manila, 1% RPT, 1% SEF. Basta 1% SEF lagi yan. Ang accrual niyan, every start of the year, January 1. Okay, pwede bang annual ang bayaran? Oo. Pwede bang installment? Oo. Equal ang installment. Ang sanggunian, pwede sila magbigay ng 20% discount. Okay, kami, nag-inaabil namin yan. Discount for prompt payment, sayang ang 20%. Napakamahal ng RPT dito sa Quezon City. Okay? Kapag merong force majeure, civil disturbance, halimbawa, nagkagulo, no? Yung mga nagrarally-rally na gulo-gulo. Okay, may kalamidad. Aba, pwedeng yung idle land, hindi yan impose ng 5% 5% tax. Okay, ito yung mga rates. Sa probinsya, province tayo, ayan ang mga rates at saka base. Tandaan mo na lang yan, kabisaduhin mo lahat yan. Ayan. Wala tayong magagawa eh. Pinasok mo lahat yan. Okay, clarify lang natin to. Ang nakalagay sa local government code is gross selling price and fair market value. The fair market value is syempre local yon, yung assessor's fair market value. Nilagay natin yung zonal value rito kasi in my practice, brothers and sisters, I have encountered local government units, province. Talagang kung ano yung zonal value na pinakamataas, yun din ang ini-impose nila. So yung iba, ang sabi nila, hindi, fair market value is assessor only. Ang sabi ko naman dyan, not necessarily. Kasi, ang sanggunian, they have the power to impose tax. Kung sinabi nila ang whichever is higher, gross selling price, zonal value, or assessor fair market value, ano yung gagamitin doon? So, pwedeng maging zonal value kung nakalagay sa ordinansa. Okay, so yan yan ang explanation diyan. So, ayan lang naman ang mga rates, tandaan mo na lang 'to. Ito delivery van. Colds lang ang merong ito namang imposable. Okay, ano yung colds? Cigarettes, other products as may be determined by sangguniang palalawigan. Tapos the fermented liquors, distilled spirits, colds, may malalamig, 'di ba? Soft drinks, mga alak, mga distilled spirits, brandy, okay, sigarilyo. Ayan. Yan lang ang mga merong annual fixed tax na 500 pesos per truck or per van. Meron ako nakitang materials, Diyos ko po, basta truck, ina-assess nila ng 500. Alam, mali. Calls lang. At saka kung merong inimimposa niya ng sanggunian, pwede. Okay, so ayan, ang munisipyo, component cities, can impose tax basta hindi kinolekta ng province. Pero highly urbanized city, since wala naman dito sa NCR ng province, pwede nilang kolektahin yung mga kinokolekta ng province. Okay, ito naman tayo, local business tax. Sabi natin, ito lang naman ang hinihingi ng BOA eh. Okay, basis of taxation, gross sales din. Pero, preceding calendar yan. So, this is the basis of the gross sales. Actually, parehas lang halos sa BIR. Total amount of money yan, payment, etc. Less.
returns and discounts, less excise tax and VAT, receipts from sale of real property, excluded yan. Pero kung realtor ka, natural, gross sales mo yon. Mga passive income excluded. Okay, deadline of payment, January 20. Kaya nga pag January, ngarag na garag tayo. Tapos, nabanggit na natin kanina, ang mga treasurers are under the BLGF. Ayan ang mga automatic increase. Ang ginagawa ng mga munisipyo kasi sabi nila, magdadagdagan ng 20%. Yan ang increase mo ng sales mo. Estimate namin. Walang basihan yan. Okay? Pero meron tinatawag na presumptive income level assessment approach, PILA. Parang ito yung best evidence obtainable ng local government unit. Okay, na if they think under-declared ka, okay, pwede nilang gamitin yung presumptive income level assessment approach. Parang best evidence obtainable ito. Ine-estimate ang gross sales mo. Merong basis ito in an ordinance. Okay? Pwede rin mag-audit ang LGU. Meron din sila ng sariling LOA. Tapos, yung mga professionals, professional tax natin, 300 pesos yan. Okay, we are required to apply for mayor's permit, pero we are not subject to local business tax. Bakit? Exempted tayo. Dahil hindi naman daw practice, hindi naman business ang practice of profession. Okay? Summary rule on situs. Ito, sales by head office. Kung saan ang sales, doon talaga yung recording. Okay, pag nakahiwalay lang, exception, kapag merong sale si branch or outlet, natural, kung saang munisipyo doon ang sales. Okay? Tapos distribution, ito lang yan, 30-70 kapag hiwalay yung factory, office, and plants. Aralin nyo na lang yan. Actually, para sa akin nga, more on dapat, ano lang to, nice to know. Okay? Exempt from local taxes, Pioneer, mga kooperatiba, business engaged in production of gasoline, etc. Ay, exempt sa local tax pala yan, mga Petron. Mga Shell, exempted pala sila. Alternate enterprise. Okay, na ITH na 5% exempted in lieu of all taxes yan, di ba? So, pero pag regular income tax na sila, di sila covered ng exception. Mga special eco zones, yung mga lupa doon exempted. Non-stock, non-pro sa local tax tatandaan mo Ngayon, tinanong to sa board exam nung nakaraan Halimbawa, yung eskwelahan, merong isang building doon for commercial siya. Hindi covered ng exemption yon. Kasi ang exemption lang yung mga meron ng real property tax yun. Okay, ito yung mga remedies natin mga kapatid. Remedies, summary of assessment process, local business tax tayo. Ang LGU, may notice of assessment din. Ang protest naman nito, 60 days. Okay, otherwise the assessment shall become final executory and demandable. Tignan mo notice of assessment ang tawag dito. Sa atin, sa tax BIR, formal letter of demand. Okay, pag dininay or naglapse ang 60-day period, hindi inaksyonan, kasi the treasurer has 60 days to approve or deny your request. Okay, kung inapprove yan, wala nang problema. Kakancel na lang yung assessment. Pero pag hindi inaksyonan yan o kaya dininay, saan ka pupunta? Sa korte. Regional Trial Court or Metropolitan Trial Court within 30 days from date of denial. Or, in case of inaction, after the lapse of the 60-day period. Otherwise, magiging final. At saka conclusive ang ginamit na term dyan ng batas natin. Ibig sabihin, hindi mo na makokontest yan. Paano pag dininay ni RTC, MTC yan? Pwede kang umakyat diretso sa Court of Tax Appeals Division. Pag dininay ni Division, sa NBank ang akyat, 15 days. Paano pag dininay ni NBank? Akyat tayo sa Supreme Court Division within 15 days. Paano pag dininay sa Supreme Court Division? Akyat tayo sa Supreme Court NBank. Okay, yun ay merong final say. Period to assess, okay, tignan mo to, period to assess and collect is 5 years from the date they become due. Pero pag fraud or falsity, tax evasion, 10 years.
RPT naman tayo, Real Property Tax. Oh, meron ding notice of assessment. Sino nag-issue? Treasurer, siya yung nangongolekta eh. Pero, kapag tayo ay in-assess, ang apela natin, LBAA, 60 days din. Parang kanina, ito, 60 days din. Pero, kay Treasurer to. Ito, yung inisyo ni Treasurer, Real Property Tax, apela, LBAA, Local Board of Assessment Appeals. Anong meron? LBAA shall decide within 120 days from the receipt of appeal. Okay? Paano pag dininay ni LBAA yan? Aklat ka CBAA, Central Board of Assessment Appeals, within 30 days. Tapos, pag dininay na CBAA yan, diretsong NBank, hindi na dadaan ng division. Okay? City NBank kagad, 30 days. Pag dininay ni NBank, akit tayo Supreme Court. O, ito yung composition ng ng LBAA, Chairman, Register of Deeds, Assessor, at saka Prosecutor, at saka Engineer, ang miyembro nila. Dito naman, appointed by the President, 3 members. 1 chairman, 2 regular members. Okay? Ayun, period to assess, 5 years yan. Parehas nung kanina. So, yun ang mga rules dyan. Now, ituloy na natin. Create more. Registered business enterprise. Local tax. We're talking about local tax dito. So, ito yung bago under create more. Pwede nang gumawa ng ordinansa ang sanggunian. Okay, sangguniang bayan, sangguniang panglungsod ng local business tax. Ang tawag nga rito RBELT. Okay, RBELT, RBELT. Okay, 2% pwede sila mag-impose ng not more than 2% of the RBE's gross income during ITH and enhanced deduction regime, which shall be in lieu of all taxes. Lahat ng ini-impose ng LGU, pwede ang kapalit lang 2% ng gross income. RBELT ang tawag. RBE, local tax. 2%. RBELT, 2%. Okay? The RBE, local tax, shall not be imposed on RBEs under SSIT. Pag nasa SSIT na 5%, in lieu of all taxes na yon. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng RBELT na 2%. Okay? Tax shall be remitted diretso sa Treasurer's Office. Apportionment, eto, hatian, 50-50. Okay, okay, dito muna tayo. Ang share ng probinsya, kalahati. Yung kalahati, maghahati doon si LGU at saka yung, ayun. Ang LGU at saka yung, halimbawa, dalawang munisipyo, maghahati sila doon. Okay, based on population of the LGU. Ayan. Tapos, cities, kapag cities yan, sa kanya, halimbawa, Angeles City, yung Clark Development Corporation yan, 100% shares sa kanila. Okay, LGU may reduce or waive the rate of tax in the case of 2 or more LGUs. So, ayan. Okay, barangay naman tayo, very easy lang to. Ito lang yung allowed sila. Retailers with fixed establishment, mga tindahan. So, yan ang mga threshold. City, 50,000, 1%. Municipality, 30,000 or less, 1%. Okay. Tapos, dito naman, barangay clearance, walang nilagay na presyo dito, reasonable lang. It must be issued within 7-day period. Tapos, ayan, pwedeng paupahan yung mga barangay owned properties. Kaya yung ibang barangay, bumibili ng traktora sa probinsya, pinaparentahan. Yung mga sabungan, tsaka mga, ayan, etc. Charge admission fees, like kalimbawa, mga resorts, pwede mangolekta ng ganyan. Pag may mga billboard, pwede rin mangolekta. Okay, Sedula. Alam niyo, para sa akin, para pinakamababang level na to ng pagiging accountant, Diyos ko po. Alam ka naman, yung iba, pinapatulan nila masyado to eh. Yung mga supposedly, bilang isang practitioner, never pa ako nag-compute ng sedula. Oh, yung iba, kaya pag yung mga RC, no, kept on computing, ano ba yan? Anyway, basic tax, 5 pesos.
Individual. Tapos 1 peso for every 1,000. 500 naman. Tsaka 2 pesos for every 5,000 sa non-individual. Kabisaduhin mo yan. Maximum amount, 5,005. Tapos, okay, so, ayan, mga information na lang to about cedula. Kasi para sa akin, napakababa naman level nito para natin anuhin to. But anyway, I'm sure babasahin mo to. Bakit? Required kang basahin sa munisipyo. Mm. Yung ibang munisipyo, kahit branch lang yan, sinisingil ka. Huwag kang magbabayad. Bakit? Kung saan lang yung principal place, doon lang bayaran ng sedula. Husband and wife. Ayan. Kung ano yung total property, nababayaran nila. Okay, so, computation, nandito na yung computation. Aralin mo na lang yung computation. Mm. Pesalo, pesalo tayo, pesalo. Ito yung Special Economic Zone Act. Ang tawag nito, pesalo. Okay, merong mga apat na eco zones. Ayan yan. Industrial estate. Kaya pag nakita mo yung mga bakod, industrial estate. Ala, eco zone pala yan. Nakita mo export processing zone. Halimbawa, steps, Cebu Economic Zone. SEPS nga ba? SEPS. O basta, sa Cebu. Okay, sa Cavite. Cavite Export Processing Zone. CESA. Ang authority. Free Trade Zone. Oy, malapit sa dagat. Subic Bay. SBMA. Tourist Center. Kaya pala minsan sa Clark Development Authority, may mga hotel doon. Bakit? Tourist center ang mga yan. Ito yung iba't ibang uri ng mga iba't ibang uri ng mga locators. Kaya nga tinawag na export enterprise. Anong ginagawa? Lahat ina-export yan. Kaya nga tinawag na domestic market enterprise. Sa customs territory ang bentahan yan. Meaning sa Pilipinas. Eto sa ibang bansa, ina-export nga. Eto pioneer. Bakit siya pioneer? Kasi tingnan mo, hindi lang assembly. Mga design ang ginagawa talaga nito. New and untried in the Philippines. Aba, pioneer nga. Pag free trade. Tingnan mo, nag-import na, nag-export pa. Labas-pasok ng produkto, minamanufacture lang dito. Utility enterprise, ano yung mga yan? Tubig, kuryente, ilaw, yan ang ginagawa niya. Facility enterprise, nagpapaupa yan ng mga buildings. Developer enterprise, sila yung nag-develop o kaya hindi sila yung nag-develop pero sila yung operator. Kaya nga, developer operator enterprise, service enterprise, anong ginagawa nito? Ayun, mga tracking, janitorial, etc. Tourism, ayun mga hotel na, restaurants, etc. within the ecozone. So, ayan yung mga incentives nila. Dati pa, 6 to 4 years, expanding 3 years, etc. Ito yung pag-compute ng gross income tax. Gross sales less allowable deduction. Ang tawag nila sa cost of sales, dito sa PEZA, allowable deduction. Okay? Yan ang mga direct costs. Tapos, pag binawas mo yung allowable deduction, gross income na kagad. I-multiply mo lang ng 5%, yun na yung gross income tax. Ito lamang yung mga allowable deduction. Pag wala sa listahan, non-deductible yan. So, tingnan mo, export trade, free trade. Anong ginagawa ng export trade? Exporter lang yan. Free trade, import-export, domestic enterprise. Dito man nagmamanufacture, binibenta sa customs territory sa Pilipinas. Ano yung mga direct cost niya? Ito lang. Direct salaries, production supervision salaries, raw materials used in production, goods in process, finished goods, supplies and fuels used in production, depreciation of machine and equipment used in production, rent and utilities associated with building and handling of goods. Kita mo yan? Fixed assets na ginagamit sa production, yan lamang ang mga direct cost. Pag wala sa listahan, wala. Dito rin. Times 5% lang. Ayan ang mga registered activity. Pagkatapos, ayan ang mga rules. Pare-parehas lang to. Dito tayo. Sa registered activity. Ayan. Fiscal incentives under Create Law. Ito, maganda na to. Ito, papunta na tayo sa exciting part. Kasi ang daming changes under Create More M. Okay? Approving office, kasi ganito ang ginawa sa Create Law
Tignan mo ito. Ang daming locator. Ayan. Ang dami. Ngayon, ang create law, sinimplify niya, ginawa niyang dalawa. Isang REE at ang REE na to pwedeng manufacturing, BPO at saka IT. At saka yung pangalawa, domestic market enterprise. Oh, so kumbaga, itong mga to, kapag hindi ka export-oriented, DME ka na kagad ngayon. Yan na kagad ang rule. Eh, di simple nga. PESA law to ha. Yung marami na yan. So ngayon, under create law, sinimplify. It's either export REE ka, registered export enterprise ka, or DME. Pero sa create more, dinagdagan ng isa. Tinawag siyang high value domestic market enterprise. Pero domestic market enterprise yun. So ngayon, anong meron? Okay. Na-create ang FIRB sa create law. Okay? Tapos, so therefore, dalawa na ang nag-grant ng incentive ngayon. Either IPA, Investment Promotion Agency like PEZA, BOI, BCDA, CDC, okay, and other government agencies related to the grant of incentives. So, nadalawa na sila ngayon. Ngayon, eto ngayon, ang sino yung mag-handle ng magbibigay ng mga incentives? Depende kung sino, kung magkano yung investment. Billion, no? FIRB yan. Pero kung 15 billion or below, IPA na yan. Pero ang registration, aba, parehas IPA. Anong ibig sabihin? Halimbawa, I am a PEZA registered enterprise. Sana kung I would like to in PEZA. Pero, how much is my investment? If my investment is 5 billion, registration is PEZA, incentive is with PEZA. Eh paano kung halimbawa, investment ko 20 billion? Incentives will be granted by the FIRB. Yan yun. Okay? O, ito yung binabanggit natin kanina. Ang registered RBE. Okay? Ginawang simple. Registered Export Enterprise. Pero ang subclassification niyan, tatlo market enterprise. Anong ginagawa nito? Nagmamanufacture pero binibenta ang produkto sa customs territory. Ibig sabihin, sa Pilipinas, outside the walls of the PEZA. Ito yung nadagdag sa Create More, High Value Domestic Market Enterprise. Sino ba yan? Aba, kung ang investment niyan ay more than 15 billion, high value domestic market enterprise siya. Okay, ito ang Create Law. Kapag registered export enterprise ka, ito yung mga incentive. Kailangan mo bang kabisaduhin to? Oo. Kasi, dalawang magkasunod na exam. Not not December. October 2023 and May 2024. Laging merong tanong sa dalawa na to. Ayan oh. Ang tanong lang parang ganito. Under Tier 1, okay, located in Metro Manila, magkano ang incentive? Eh di ang sagot mo, Tier 1, NCR, yan ang sagot mo. For 4 years, income tax holiday, at saka 10 years, enhanced deduction or SIT. Yan ang sagot mo. Eh, paano pa? Kaya nga madaling tandaan to eh. Oh. Lagyan mo muna REE at saka okay. NCR tayo. Metro area or near NCR. Example ng metro area. Cebu at saka Davao City. Ano yung near NCR? Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga. Ayan ang mga near NCR. So which means kapag dyan ka, yan ang ito yung mga incentive mo. Ayan. O, all other areas, dito na tayo. Madaling tandaan. NCR muna isulat mo, tapos metro area or near NCR, tapos all other. Tapos, sulat mo kagad, tier 1, 2, and 3. Tignan mo to, 4, 5, 6. Parehas lang yan, 4, 5, 6. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 6, 7, 7. 6, 7, 7. Pag sinulat mo yan, mabilis lang yan. Di ba? 6, 7, 7. O pagkatapos, kapag
REE, 10 years ang incentive, either SSIT or enhanced deduction. Pero dito, kapag domestic market enterprise, enhanced deduction ka lang. Okay, walang SSIT sa domestic market enterprise. O ngayon, ito na matindi. Yung mga incentive na to, under Create Law, yung nakikita mong incentive na to, ang nagbibigay dyan, IPA or FIRB. Ngayon, parang sinabi ng FIRB, teka muna, bakit parehas lang kami ng binibigay na incentive ng IPA? Eh, mas malaki kami sa kanila eh. Ganun ba? Parang gusto mo maging VIP? Parang ganun yan eh. Gusto maging VIP eh. O, anong nangyari? Ito ang nangyari. Para maging VIP, under Create Law, pinaghiwalay. Ito ngayon, ang mga incentives granted by IPA. Example niyan, PEZA, BOI, CDC, etc. Ginawa, ito, kapag REE, mga 10 years yan, 10 years, ayan o, 10 years pa rin, walang problema, 10 years pa rin yan. Okay, same pa rin, no? Tingnan mo. NCR, Metro Area, all other area. Tier 1, 2, and 3, pare-parehas pa rin yan. Tapos, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7, parehas pa rin ang ITH. Ganon din, no? 4, 5, 6, 5, 6, 7 sa domestic, 6, 7, 7, pare-parehas. Okay, tapos, 10 years, 10 years, 10 years, parehas pa rin ng kanina. Ito yun, no? 10 years, oh, parehas nung kanina. Ayan, 10 years. Okay, ngayon, ano yung R? Enhanced Deduction Regime. Nilagay siya ng pangalan. Okay, dinagdagan ng regime. So ngayon, ito yung bago. Ang sabi natin, nung una, 4 years ITH ka, plus 10 years Enhanced Deduction Regime or ESIT. Parang ito yan, oh. Ayun, oh. Ang ginawa ng train law, eto. Ginawa ng Create More, eto. Pwede kang ganito, 4 years ITH, plus 10 years EDR or ESIT, or diretso ka na, Enhanced Deduction Regime ka na, or ESIT, 14 years. Wala nang ITH. O eto, total lang niya yun eh. I-total mo tong dalawa. 15, ayan o, 15 EDR, ESIT. I-total mo to, 16. Tinotal lang yan. Yan lang ang naging dagdag. Yan ang naging dagdag. Ayan o. Kaya nga, madaling kabisaduhin. Etong matindi. Ang domestic market enterprise, kanina, 5 years lang. Ayan o. Domestic market enterprise, 5 years. Ngayon, sa Create More, 10 years na. Lahat. Ang domestic market enterprise, basta binigay ng IPA, 10 years ang dagdag. Kanina, ang Create Law, 5 years lang kapag DME. Pero ngayon, 10 years na pag binigay ng IPA. Tapos, pwedeng diretsong total na, 14 years EDR, 15 years EDR, 16 years EDR. Ayan, ito-total mo lang yung mga incentives na ITH at saka 10 years. Ayan, total mo lang lahat yan. Yan ang grant ng IPA. Pero paano pag ang nagbigay FIRB? Aba, FIRB, mga bigatin to. More than 15 billion ang investment niyan eh. Ang kanilang incentive, 20 years. 20 years. Kanina, ulit, whether REE, DME, isa lang ang power nag-grant ng incentive. IPA, FIRB, kung REE. DME, 5 years. Pero ngayon, pag IPA, 10 years. Kapag FIRB, ayan, 20 years ang FIRB. Or, i-total mo yan, 4 years ITH, 20 years. 24 years yan. Or, ESIT. Or, diretsong 25 years na kagad. Diretsyo na kagad. Yan lang ang pagkakaiba niyan. Kaya, wala tayong choice but to memorize all of this. But I know, no? It's, pag DME, sino nagbigay ng incentive? FIRB,
Fiscal Incentives Review Board? About 20 years yan. Eh kanina ilan nga? 5 years. Pero pag nagbigay ng incentive, IPA, 10 years. IPA, DME, 10 years. Pero kapag FIRB, 20 years. Kaya hindi ka wala kang karapatang malito rito. Madali ito. Yung ITH pare-parehas. Tapos total mo lang. Prior to create more, enhanced deduction, 5 years lang, binanggit na natin. There's no option ng total years, wala dyan, dati. Okay, tapos ang incentive ng IPA at FIRB, parehas lang. Prior to create more. Ngayon, pag IPA, 10 years. FIRB, 20 years. Ano ba yung mga tiers? Ayan, oh. Yung mga tier 1, yan ang ginagawa ng tier 1. Basahin mo. Tier 2, tier 3. Basahin mo. Ito yung dagdag sa number 5, yung Create More Act. Okay, summary of incentives. Nakalagay na rito yung mga summary. 4 to 7 years ang income tax holiday niyan. Okay, tapos ayan, ang mga etc. Tingnan mo na lang din. I am sure this is very technical. And when I say very technical, it's really very technical. I'm not expecting the BOA to be asking very deep questions about this. Okay, pero kayang-kayang sagutin yan. Paano pagtapos na yung ITH? Ayan, SIT or EDR. Okay, kapag REE, kapag DME, EDR ka lang, Enhanced Deduction Regime ka lang. Okay, ilang taon nga? Ayan o, pag IPA 10 years, FIRB 20 years. IPA 10 years. Nung nakaraan, 5 years lang. FIRB 20 years. Paano pagtapos na yung period na yan? Eh di regular tax na sila tsaka subject sa VAT. Yan naman ang objective ng Create Law. Kasi yung mga PESA registered enterprise, ang tagal-tagal na sa Pilipinas, puro 5% ang binabayaran tapos zero rated pa sila. Eh ngayon, sabi ng Kongreso, enough is enough. Kailangan makakolekta tayo sa mga yan. Kaya nagkaroon ng ganyan. Ginawang 17 years, tinanggal naman yung 17 years, in-expand pa. Pero okay lang, basta nag-i-invest ang mga tao na yan. Okay, so ngayon, kapag merong unregistered income, income from unregistered activity, regular tax yan, syempre. Okay, parang PESA kanina, tingnan mo to. Ito yung allowable deduction. Kapag wala sa listahan, ayan o, kapag wala sa listahan dito, anong tawag doon? Eh di non-deductible. Ito yung mga direct costs in computing 5%. Direct salaries, ibig sabihin, direct labor yan. Production supervision salaries, service supervision salaries. Tingnan mo, raw materials, goods in process, finished goods, supplies. Use in production. Depreciation of machinery use in production. Rent and utilities use in production. Financing charges ng mga assets use in production. Etong insurance cost, natural, ito yung mga facility eh. Insurance cost required to be paid by IBA before the facility can start operations. Natural. Ito naman freight cost. Kailangan idala yung materyales. Ito yung mga bago. Wala ito dati sa PESA law. Tingnan mo, yung insurance cost, wala ito kanina. Yung freight cost, wala ito kanina. Yung telecommunication, wala ito kanina. Pero tandaan mo, kaya may telecommunication dito kasi meron ng bagong IT at saka BPO. Okay? O, dito tayo. Ano naman yung mga enhanced deduction regime, EDR? Aba, ayun ang mga rates. Merong, bukod sa depreciation, plus 10%, 20% ka sa buildings and machine and equipment. Meron kang labor expense, direct labor, halimbawa 10 million, plus 50% ka. Yan ang EDR. R&D, gumastos ka 10 million sa R&D mo, plus 100% 10 million. Yung EDR mo nasa baba. Tapos training expenses, ayan, nakalagay din yan, 100%. Domestic input expense related sa activity, 50%. Ayan ang additional dito, tignan mo, ayun, additional deduction ng Create on power expense. Aba, under Create More, yung dating 15%, ginawa nilang 100%. Ayun. So yung kuryente, halimbawa, ang kuryente natin, 10 million. Aba, plus 10 million yung enhanced deduction mo. Ewan ko na lang kung di pa mag-invest yung mga tao dito. Dito naman, reinvestment allowance, pati tourism, dinagdag sa Create More. Enhanced NOLCO,
Okay? Dinagdag yung ITA, entitlement of the project. Okay? So, ayan. Additional deduction, ito, bago ito. Wala ito sa old rule, sa create. Additional deduction on exhibitions, trade missions, etc. 50%. Example. Halimbawa sa World Trade Center Organization, no, dito sa May Pasay, magkakaroon ng mga exhibits or SMX, whether in Pasay, whether in Cebu or in Davao. Okay, tapos sumali ang mga PEZA enterprises na 'to. Let's say they spent 1 million para sa mga ganyan, exhibits, trade fairs, etc. Plus 50% sila. Okay, so yan na lang yung mga bagay-bagay dito na gusto ko lang i-highlight. Yung iba, ayan, ang hatian sa 5%, 3% sa BIR, 2% sa local. Goods, binanggit na natin sa iyo kanina sa zero-rated sale to, dapat related sa trade or business yan. Customs duty exemption, basta related sa trade or business yan. Okay, sufficient quantity lang ha. Halimbawa, hindi pwedeng bumili ng makinarya, 10 piraso. Hindi pwede. Okay? In case of sale or transfer of capital equipment within the next 5 years, ayan, exempt from duties and taxes. Taxable na kapag pinagbenta sa ibang mga exempted, etc. Ayan ang mga rules lang. Availment on zero rating, nabanggit na natin kanina. Okay, zero rating ng local purchases. Basta ikaw ay direct and exclusive use, na maintain mo yung export threshold of 70%. Aba, hanggang sa DME, natural, hindi applicable ang zero rating. Bakit? 12% yan eh. Dito naman, sa high value domestic market enterprise, ang investment ito, more than 15 billion. Anong meron dyan? Satisfaction of investment capital or maintain export requirement kung meron man. Okay, exemption ng importation, basta related sa trade or business. Tapos, pag sinabing date of registration, hanggat ikaw ay registered, okay, na merong investment. So, yan yung dito. O R-belt ulit, nabanggit na natin yung R-belt kanina. R-belt, yung 50% dito. Sorry, nakadikit lang dapat dito yan. Okay. Local sales of goods, ito matindi. Tama ito. Dinagdag ito ng create more. Ano ba ito? Kapag ikaw kasi ay DME na muna tayo. Magmamanufacture ka sa loob ng PEZA, pero ibebenta mo pa rin sa Pilipinas. Ang Registered Export Enterprise, REE, magmamanufacture ka sa loob ng PEZA, pero i-export mo yan. Sa tunay na buhay, hindi maiiwasan ang mga REE nagbebenta ng mga produce nila, manufacture nila sa customs territory. Ibig sabihin, outside PEZA. Ibig sabihin, sa Philippine territory. Yan ang tawag sa customs territory. Ngayon, parang ang BIR, teka muna, local sales na yan eh. Dapat exporter kayo. Edi pag local sales, anong sabi? Kapag ang REE or RBE ay meron silang local sales, PEZA sila. Nagbenta sila sa Pilipinas, outside within the customs territory. Anong meron? 12% na yan. Tama naman. Dapat pag local sales, 12%. Kaya ayan, walang 0-0 rate dito kapag local sales. Okay? Unless zero rate yan, PEZA to PEZA, or exempt yung transaction. Okay? Liability to pay remit the VAT rests with the buyer. Okay, so ayan ang mga requirements. Dito naman tayo. Omnibus investment naman tayo. Omnibus Investments Code, EO 226. Konti na lang to. Tsagain na natin to. Okay, fiscal incentives. Actually, alam nyo ba, nauna ang EO 226 kesa sa PEZA law. Panahon ni Cory Aquino. Ang ginawa para ano natin yung mga Pilipino ay mga investor, gumawa ng Omnibus Investments Code, EO 226. So, merong fiscal incentives, pioneer enterprise parang PEZA, 6 years. Non-pioneer enterprise, 4 years.
Preferred list of activities, eto, yung mga pwedeng mag-register sa BOI. Alin? Yung same help. Alin yan? Service enterprise sila. Anong ginagawa? Eto, integrated design. Charging stations for e-vehicles. Yung mga taga-SM pala ng mga nagcha-charge ng mga electronic vehicles. Oo, pwedeng mga zero rate yan. BOI yan. Exempted yan, income tax holiday. O kaya, ship repair sa Subic. Industrial waste treatment. Ayan. Ano pa yung A? Agriculture and fishery. Manufacturing. Ayan o, manufacture. Ayan ang lahat ng ginagawa ng manufacturing enterprises. Basahin mo lang yan. Agri and fishery. Ayan ang ginagawa nila. Nagbababoy, nagmamanok, nagpo-produce ng mga feeds, etc. Pesticides. Yan ang ginagawa ng mga yan. Eto, economic and low-cost housing. Kaya pala. Yung mga low-cost housing. Okay. Exempted pala yung mga developers na mga yan. Bakit? Sila yung gumagawa ng mga pabahay. Dapat gobyerno ang gumagawa niya, kaya exempted. Mga ospital. Anong ibig sabihin subject to geographical area? Example, magtatayo ng ospital sa NCR. Alam ka namang magkaroon ng ITH yan. NCR to. Pero kung dilagay mo sa probinsya yan, na wala pa talagang ospital, yun ang magkakaroon ng incentive. Energy, power plant, ancillary services, logistics and infrastructure. Ikaw ang tatayo ng airport, parang sa Bulacan, kung itutuloy ng SMC, pwede mag-register BOI, exempted sa income tax. Aeroplano, bulk water treatment, LNG, liquefied nitrogen gas, storage and regasification. Pwede pala. BOI registered, exempt ka sa income tax. Ayan, public-private partnerships. Alam nyo, hindi ko alam ba't tinanggal ni Tatay Diggs tong PPP eh. Kasi sa PPP, during the time of Pinoy, di tayo naglalabas ng pera. Sasabihin lang natin, sinong gustong gumawa ng tulay dito? Sinong gustong gumawa ng toll dito? Ng daan? Sige, kung sinong manalo dyan, siya magpagawa, 25 years siya yung mangungulekta ng toll. Naglabas ba tayo ng pera? Hindi. Pero, ginawa, utangin natin, tayo magpapagawa. Ano pa ang bayad natin? Anyway, others, kapag exporter ka, pwede ka rin pala mag-BOI. Pero anong klaseng export yan? Yan, mga products, service, or activities in support of exporters. Okay, BMBE, ang may mga tanong nung nakaraan, mga BMBE. Tandaan mo kung sino bang mag-register, pwedeng sole prop, corporation, partnership, etc., cooperative, association, basta organized under Philippine laws. Engage dito, ayan ang trabaho ng mga hinahanap ng mga BMBE. Paano masasabi ng empleyado? Same municipality, hindi barangay ha. Okay, dapat hindi large scale. Example ng large scale. Maliit lang ang negosyo mo pero example ng large scale. Nag-franchise ka ng Baliwag Chicken. Nag-franchise. Kaya hindi ka pwede mag-BMBE. Asset requirement, not excluding land. 3 million lang. Paglampas na, disqualified ka na. Bawal ang mga licensed professionals. Diyos ko po, natural. Okay, valid to another 2 years. Libre lang yan to be issued immediately by the negosyo centers. Ayan no, yan ang venue. Exempt sa income tax, pero required to file income tax return. Tandaan mo, bawal mag-OSD kapag exempted. Sila sa business tax. Minsan na rin tinanong to mga kapatid, double taxation agreements. Ang tanong lang naman, actually ang tanong mga requirements. My God, the following are the requirements in the filing of tax treaty relief application. Pero madaling sagutin. Nasa materials natin, original materials natin yung mga documents. So venue of filing, ITAD, International Tax Affairs Division. Pag dininay tayo ni Commissioner, ang remedy, appeal to Secretary of Department of Finance. Hindi sa CTA. Sulat mo dyan, hindi CTA. Bakit? Kasi parang ruling ito, ruling lang to. Kaya, Secretary of Finance. Okay?
Ang competent authority in the Philippines, of course, it's the commissioner. Deadline of filing, ito yung may secretary requirements. Eh, yan ang lumabas sa board exam. Buti na lang nandito sa handout. Okay, syempre natural, kailangan mong sumulat. Kailangan meron kang application form. O, tapos, TRC, ang bago ngayon. TRC, Tax Residency Certificate, wala na yung court form. Ang iba nagmamagaling, akala nila, alam nila yung court form eh. But anyway, TRC, Tax Residency Certificate. Okay? Na meron sila rito. Okay? Natural, yung bank certificate, bank documents, yung mga withholding tax return, na kinaltas na talaga yan at nirimit kay BIR. Yan ang mga requirement. SPA, kung sakasakali. Okay? Mhm. Ano pa? Oh, government agencies. Ito maganda to. Tinanong din to sa board exam. Mabilis lang to. BIR, isa lang ang commissioner, apat ang TEPCOM. So, ang ginagawa ko rito parang BIR, BAR, B, hindi ko masulat dito eh. Parang BIR. Basta BIR, basta. Hindi ko masulat eh, sorry. Okay, subukan nga natin dito. Ay, hindi. Parang ganito yung ginagawa ko. Ay, hindi ko may sulat. Anyway, parang bar yan, BIR, parang 4. Tapos BOC, 1 commissioner, 6 deputy commissioners. BO6. 'Di ba? Parang ganon. BOI, 7 ang members niyan. Kaya nga BOI parang BO7 ang sulat ko dito. Bahala ka diyan, basta lumabas na sa board exam. Ito yung lumabas sa board exam. Ilan ang members ng BOI? Yan ang lumabas. Basic question. Kung alam mo yung sagot. BOI, parang 7, BO7. So, ayun ang sagot. BO6, BIR, 4 commissioner. Tapos FIRB, parang 5, sounds like 5. Ayun, sounds like 5. FIRB, ang members niyan, ang pinaka-chairman. Secretary of Department of Finance, co-chair lang ang DTI. Tapos tignan mo yung membro, Executive Secretary, DBM Secretary, at saka NEDA Director General. My God! Kaya nga yung investments nila, no, ang laki ng pwede nilang bigay na incentive dyan. 20 years na sila ngayon. Okay, so governing body, board yan. Ano pa? GOCCs. Ito yung mga GOCCs. Ang PEZA, 13 members. Okay, tapos BCDA, sounds like lang tayo, BIR, parang B4R, BO6, BO7, BOI, FIRB, parang sounds like 5, PEZA is 13, tapos BCDA, parang BCD 8. BCD 8 sounds like BCD 8. Sulat mo na lang dyan, bahala ka na dyan. Diyos ko. Hindi ko magawa eh. Sorry, this is not my laptop. Okay? Tapos LGU, ayan, kaya-kaya mo na to. Madali na yan. Administrative requirements tayo. Oh my God, konting-konti na lang to. Pwede na ano to, TIN. 9 digits ang TIN natin ha. Taxpayer identification number, taxpayer yan ha, hindi TIN. Yung iba kasi tax identification number daw, wala. When you say TIN, taxpayer identification number, it is the identification number of a taxpayer. Okay, so ayan ang mga rules, no? Employee, tinanong na rin to. Kailan ang deadline ng registration? 10 days from date of employment. Self-employed, ayan, nakalagay naman dyan, on or before commencement of business. Corporations, before payment of tax. Partnerships, before filing of returns, etc. ONET, bago magbayad, mag-register tayo. Venue processing, paulit-ulit na lang to. Applications under EO98. Example, you have a transaction with the government. Ito yung kailangan mong gawin. Ayan, no, mag-a-apply ka ng passport. Kailangan ng PIN. Sa SEC. Isa ka sa mga shareholder. Kailangan mo ng PIN. EO98 yan. Kung hindi ka naman empleyado, kung hindi ka naman negosyante. Kailangan mo sa opening ng account. Ayan yan, etc. Okay, wala na tayong registration fee na 500 pesos mga kapatid. Tinanggal na yan under EOPT.
You are required to display your certificate of registration. Okay? Yung certificate of registration to, nandun, doon nakasabit. Yun, nasa taas. Ano? Kita nyo yung taas ng ano, nandun yan. Okay? Tapos, naka-display. Kailangan, meron na tayong authority to print, ATP, authority to print, okay, on or before commencement of business. Dapat may invoice ka na. Ang mga libro, bago gamitin, registered. Okay, yung mga POS, o invoicing. Madali na to. Kapag VAT registered ka, you're supposed to issue VAT invoice on every sale regardless of the amount of sale. Pero pag non-VAT ka, mag-i-issue ka ng invoice kung ang 500 or more. Pag naka 500 na, issue ka na ng invoice. Or, kahit less than 500 yan, pero humingi si buyer, required ka mag-issue. Kaya nga kung may kaaway ka, non-VAT siya, no? Bill ka lang isang candy, tapos hingi ka ng doon. Same, no? Paulit-ulit. Tapos, kung halimbawa naman, less than 500 ang mga selling price, pero at the end of the day, aggregate exceeds 500 pesos, required mag-issue ng invoice, at least one, at the end of the day. Okay, ito yun lang yung hindi raw according to the BIR. Sabi ko kasi, tinanong ko kay BIR to eh. Tinaas ng EOPT yung threshold, dati 100 pesos lang. Ngayon, papaano yung mga agricultural producers? Kasi exempt sila sa pag-i-issue ng invoice kung ang gross sales ay hindi lalampas ng 1 million. Kapag lumampas na, required na mag-issue ng invoice. Okay, the sale from other agricultural product should not exceed 30% of the aggregate sales for a given period. Kasi nga, ito yung isa sa mga benefit na binibigay sa agricultural producers. Halimbawa, nagbebenta ka ng mga bigas. 500,000 lang ang total sales mo. You're not required to issue an invoice. Kasi nga, 1 million to. Pag naging 2 million na, required ka na mag-issue ng invoice. Okay, tandaan mo, bookkeeping, 5 years na lang tayo ngayon. Ang pagtatago ng libro, old rule, 10 years. Okay, audit ng independent CPA, exceeding 3 million ang sales or earnings or receipts or output. Yan ang nakalagay sa tax code mismo natin. So, kailangan na ng independent CPA. Modes of filing tayo, pwedeng EFPS, sa mga required mag-file ng EFPS. Tinanong na sa board exam, ano yung proof ng successful filing kapag EFPS filer ka? Ang sagot, filing reference number. Second mode of filing, electronic EBIR forms. Ano yung proof niyan? Yung tax return, receipt, confirmation. You'll get an email from the BIR. Kung nagpa-practice ka na, alam mo na yung sinasabi ko. Tax return, receipt, confirmation tayo. Tax return, receipt, confirmation. Yung isa, filing reference number. Okay, manual filing, allowed naman yan sa mga seniors, PWD, sa mga police officers, okay, during filing season. Yung mga deadlines, okay, wala tayong magagawa, no? You have so many things to really need to remember. Okay, pag individual taxpayer, income tax return tayo, tandaan mo lang. Kapag empleyado, annual ka lang, April 15. Kapag may negosyo, tandaan mo, mana. May, August, November, April. Mana, 15 lang yan. Baka naman naging bubo ka na, no? Mana. March ba yun? Tsaka April, Tingnan mo yung interval. May, tapos August, 3 months, plus 3 months, November. Okay, so 3 months, 3 months yung interval. Pero sa annual, April na to. Pag non-individual taxpayer, mana din ito. Mana din. Pero iba na yung date. Bakit? 60 days kasi yung deadline after the close of the quarter. So ang 60 days mula March 31, May 30. Mula June 30, August 29. Okay, so parang ganun yan. Tandaan mo na lang, mana, pero 30, 29, 29, 15. Easy. Madali pa rin. 30, 29, 29, 15. Okay? So,
Yung second graduated tax table lang gagamitin natin. No need to memorize the graduated tax table because the BOA will provide this. Okay, VAT tayo. Sinimplify natin ha. Business tax return tayo. VAT, parehas ang deadline nito, 25th day following the end of each quarter. Tinanggal ko na rito yung EFPS deadline kasi nga, dapat general rule lang naman ang kailangan mo rito. Kapag final VAT, ang kaltas natin, withholding to, 10th day. Withholding tax returns. Ito yung withholding tax returns natin. Okay, tignan mo to ha. Ang pare-parehas, ito. Yan. Parehas to. At saka, fringe benefit tax. Okay, sige, simulan na natin dito. Compensation, monthly lang to. Monthly, tuwing ikasampu ng buwan. Pero kapag December ang return, January 15 ang deadline. Halimbawa, January, February 10, March, April 10, October, November 10, December, January 15. Okay? Yung annual information return naman, summary lang ito ng mga final mo monthly. Ang deadline niyan, birthday ko, January 31. So minsan, actually lagi kaya nalilito na yung mga nag-e-exam eh. Lagi kasing ine-extend ni commissioner yan eh. Kasi ang daming deadline sa January. Okay, expanded naman tayo. Merong quarterly. Pag quarterly, tingnan mo to. VAT, 25th day. At saka percentage. Pero, kapag withholding tax return tayo, quarterly. Expanded at saka final tax at saka FBT. Last day of the month following the quarter. So, January, February, March. First quarter yan. I-close mo yan. Ano yung kasunod na buwan? April. Ano yung last day? 30. Yan lang kasimple. April, May, June. Ano yung kasunod naman? July. Ano yung last date? 31. Yun ang mga deadline niya. Pare-parehas yan, no? Ayun. Okay, basta withholding. Except compensation. Monthly kasi ang compensation eh. Oh. Ang pinafile natin, return ha, yung remittance, kapag meron ka lang ikakaltas, monthly yan, 10th day. Basta remittance, 10th day. Okay? Tapos, dito naman tayo, annual information return ng final tax, Diyos ko po, January 31. Pero yung expanded, tignan mo, March 1. Oh. Kaya nga ang dami nating deadline, Diyos ko. Final, January 31. Pero kapag expanded, March 1. Oh my God. Okay, yung mga certificates, 2306. Bigayan yan, no? Tignan mo, birthday ko. For upon requests. During the close of the quarter, so January, February, March. April ang susunod naman, 20th. Okay, so 2316, birthday ko na naman ang bigayan, pero na-extend yan. 2322, si Certificate of Donation, 30. Okay. EOPT, nakasummarize na to, classification of taxpayers. Ang micro, not less than 3 million ang micro. Kapag small, 3 million to less than 20. Pag 1 billion na yan and above, large taxpayer na yan, automatic. Okay, so nakasummarize naman na dito yung kailangan mong malaman ay in-issue na ni BIR. Yung alin? In-issue na ni BIR yung 1701 MS for micro and small taxpayer. 2 pages na lang talaga siya. Alam mo na yung penalty, no? Surcharge, 10% na lang. Tapos yung interest, 6% na lang kasi nga 50% of 12%. Tapos ang mga compromise penalty, 500 pesos. Ayun. Pero hindi lahat. Okay? Oh, yung withholding tax is no longer a requirement before a deduction can be claimed, 'di ba? I-highlight na natin 'to sa deduction natin na discussions. Okay, ang tax credits can be claimed in the period the income is reported. Sa VAT, wala na tayong gross receipts, gross sales na. Pero sa percentage tax, meron pa rin yung other percentage tax. Okay. Binanggit na natin yung output VAT credit dito ha. Risk classification, meron ng low, medium, at saka high. Okay. Percentage tax,
tinanggal na ang quarterly receipts sa mga domestic carriers. Tama naman to kasi wala naman talagang masyadong pumapansin dyan. Okay, tapos billing na yung overseas dispatch. Withholding tax, kailangan ng magkaltas. Dati pa naman to. Paid or accrued yan. Civil penalties, paulit-ulit. Yung 25% surcharge on wrong venue, tinanggal na. 10% na lang ang surcharge sa mga micro and small. Okay. EIS, nabanggit na natin. Large taxpayer, exporter, e-commerce. Bookkeeping, nabanggit na natin. 5 years na ngayon. So, practically, embedded na yung EOPT sa ating materials talaga. So, wala ka nang dapat ikatakot talaga. Kita mo yan, yung mga pinagkukwento natin dito, including the mga venue ng mga returns, file anywhere tayo pag EOPT. Practically in every step of the way, updated tayo dito pati ayan lahat ng mga mm, kita mo yan. Tingnan mo to. Ito hindi masyado to. Deadline ng ang effectivity ng EOPT January 22, 2024. Pero yung mga revenue regulations April 27. Other updates, kabalikat sa pagtuturo, yung mga teacher kasi dati, biruin mo, mahal na mahal nila ang trabaho nila, no? Sweldo nila, pinambibili nila ng mga ng mga gamit para magamit sa eskwelahan. Kawawa. Tapos yung mga iba, no, ninanakaw lang yung pera natin. Hala. But anyway, anong meron dito? Nagbigay ang ating kongreso, ang ating gobyerno. Bigyan ng teaching allowance yan ang lahat ng public school teachers. Engage in basic education, ibig sabihin elementary lang. Okay, for the purchase of tangible teaching supplies and materials. Okay, and payment of incidental expenses, pamasahe, pambili, etc. Kailangan yan sa conduct ng learning delivery modalities. 5,000 pesos kung school year 2024 to 2025. School year to, sorry. Tapos 10,000 na yan by school year 2025 this year, up to next year and thereafter. Tapos hindi yan subject sa income tax. Natural. Kasi ginagamit yan, pambili. 10,000 na ngayon 10,000. Pambili ng mga chalk sa mga probinsya, mga papel, etc. RP Vara, tignan mo yan. Last year pa naging batas, June 13, 2024. Actually, meron ng implementing rules ang BLGF. Kaso si BIR, shinare lang nila in RMC. Sinabi lang nila, pinapublish namin yung RP Vara Law, pero hindi nila tinatanggal yung zonal value. Dapat tanggalin na yan kung sakasakali. But anyway, okay lang yan dahil wala pa namang valuation, schedule of market value na ginagawa yung uh, valuation unit under BLGF. Okay? So, ayan ang mga information. Reorganization of BLGF, primary agency to implement RP Vara. RP Vara is yung Real Property Valuation Assessment Reform Act. By the way, letter C. Eto napaka-importante. Yung mga magulang mo na hindi nakakapagbayad ng real property tax, meron tayong amnesty under RP Vara Law. I-download mo tong RA 12001 na yun, ipakita mo sa kanila yung mga amilyar na hindi nabayad real property tax from previous period. Merong amnesty. So kahit walang ordinansa ang inyong munisipyo, pwede kayong mag-apply dyan. Sabihin mo sa magulang mo, ha? Sorry. So ayan, yung RP Vara, tatanggalin na yung zonal value at saka assessor's fair market value. Gagawin na lang isa. Pati yung mga ibang valuation ng other government agencies. Tama naman yun kasi kawawa yung taxpayer. Okay, VAT on digital services, transactions, okay, yung mga Netflix, etc. Meron ng 12% yan. Yung mga digital service, okay, 12% sa mga digital services rendered by residents and non-residents. Ano ba yung mga digital services? Ayan, online search engines, marketplaces, online media, online platforms, okay, Skype, yung Spotify, etc. Lahat yan, services ng Amazon, okay, lahat yan meron ng 12% VAT. Paano ba ginagawa ito?
Halimbawa na kung domestic yan, parang regular transaction to. Halimbawa, magsas sa ah, halimbawa ABS-CBN channel kung meron man yan, no? Babayad ka ng 100 para makapanood ka ng palabas nila. So digital service 'yon. Meron ng 12% VAT 'yon. I-impose nila sa iyo, yung input tax na inimpose nila, input tax mo 'yon. Okay? Kung non-resident naman, example, ah ah, net kapanood dito. So ngayon, tanong, may negosyo ka ba? If you are engaged in trade or business, ang tawag dito, reverse charge mechanism. Halimbawa, ako si Netflix, ikaw si may negosyante ka, individual ka or non-individual or government. Nag-subscribe ka sa akin, engage in trade or business ka ha. So yung 1,000 na singil ko sa iyo, bibili kitang 1,000 plus 12%. So 1,120. Ikaw na merong negosyo, B2B ang tawag dyan, business to business, yung 1,000, i-remit mo sa akin, yung 12% VAT, i-withhold mo, parang final VAT yan, tapos i-remit mo kay BIR. Kung B2B yan. Pero paano kung B2C? You're just an ordinary a subscriber. Wala kang negosyo. Ganito yan. Ako si Netflix, sisingilin kita ng 1,000 plus 12% VAT. So yung 12%, yung 100, 1,112, ibibigay mo ng buo sa akin. Nasa Amerika ako, di ba? Pero kahit nasa Amerika ko, yung 12% na VAT, yung 120, i-remit ko pa rin kay BIR yan. Sir, how is it possible? Because under the law, Digital Services Law, ako na non-resident is required to register with the BIR doon sa tinatawag nilang Digital Service Provider Portal. Tapos doon din ako magfa-file ng returns and remit the taxes. Ganyan ang reverse charge mechanism at saka yung B2B at saka yung B2C. Ulit, pag B2B, magwi-withhold si buyer doon sa VAT na inimpose ni non-resident digital service provider. Okay? Ay nasa Amerika ako, ah, Netflix ako, yung 1,000 plus 12%, yung 12%, ikakaltas mo yan, i-remit kay BIA yan. Babayad mo na sa akin 1,000. Eh sa yung kinaltas ko 12% na VAT, anong treatment ko doon? Input tax mo yan. Payment to non-resident yan. Pero kapag B2C, you're not engaged in trade or business, hindi mo kailangan gumamit ng reverse charge mechanism. Ako si Netflix, siningil kita ng 112 pesos, including 12% VAT. So ako ang magbabayad, magre-remit kay BIR ng VAT. So yun ang VAT on digital services. Okay? So eto, tingnan nyo, di ba? Congress has the power to allocate resources. Tingnan mo, yung 5% incremental revenue, ibibigay daw yan sa mga Philippine Creative Industries Development Act. Magsisimula pa lang ang imposition ng 12% VAT sa non-resident digital service provider kailan? June 2, 2025. Kaka-issue pa lang ng rule ni Commissioner Lumagi last week or 2 weeks ago. So, basically, that's the end of our discussion. I know, brothers and sisters, no, na kita mo yan, napakahaba ng pinag-usapan natin, pero it's okay. I understand, no, na mahaba, makwento tayo, but these are the things that you need to hear. You see, kung marami kang natatandaan sa mga sinabi ko, edi marami kang baon. Kaya-kaya mo na yung board exam. Kung kokonti yung naalala mo sa mga sinabi ko, pero naintindihan mo na sila ngayon, aba, edi magkakaroon ka pa rin ng baon. Okay? Ngayon, I know our materials is very long. Again, we merely compressed it into
what we call pre-week lectures. It's something that you can use, no? Read time and again. Kasi after reading it for just the first time, medyo mahaba talaga yan. Pero second time that you read it, the time will be shorter. And you have like, from today is May 11, you have like uh, still, kailan ba exam niya? May 11, so practically 2 weeks pa. Okay, 2 weeks pa ang preparation mo. So, if you will keep on reading and reading this and just recalling everything, that should not be a problem, no, during the board exam. But anyway, parting words, brothers and sisters, no, mm, hindi ito mahirap, no, huwag ka lang magpapanik, inaral mo yan, tinuro yan, no? Ano pa ba? Kung makuha mo ngayon 'to, pasalamat tayo kay Lord. You deserve it, okey? Pinaghirapan mo 'to, pinagdasal mo. Again, I keep on saying hindi madamot ang ating Panginoon, 'no? If He knows that you deserve it, He will give it to you. Pero kung di mo makuha ito ngayon, eh, huwag kang susuko. Kasi there's always a right time for everything, 'no? Just like me, if I can share, 'no? I am a two-time taker, no? I passed the board exam the second time I was able to take it. But regardless, I did not lose hope after I did lose hope. I have my story. The second time is the right time. I knew it in my heart. And you see, I am here where I am today because it's the right time, no? Kaya ikaw, wag kang mawawalan ng pag-asa. Remains the same. No, after this batch, your batch, actually, this is my last batch already. I'm stepping away from the review. So, even if, okay, I'm committed to you, brothers and sisters. You can always ask questions from me. You can send me a message. Okay, so, ayan. I hope to see you, brothers and sisters, in the I'd like to see you in oath taking. I'll be attending your oath taking in PICC. Hindi, SMX yata kayo. SMX yata kayo. Okay, ang oath taking, ito i-block nyo na. Meron na akong date. Kita niyo yan, alam ko na kailan ang oath taking. Oath taking nyo will be on July 12. Yan ang oath taking nyo. Naka-block na sa schedule ko yan. So I'll be there. So I hope to see you there. Parang ang PICC is under construction, so SMX yata kayo. But anyway, I hope to see you there. Or in conventions and mga conferences. Ayun, no? So, including probably my seminars at PICPA. So, with that, brothers and sisters, I hope to see you one day. I bid you good luck, no? I'm sure na kakayanin mo to. So, you have to believe in yourself. Okay? So, ayun. Bye-bye. See you when I see you.